sinabi nila matibay ang kanilang impeachment charges, no? At yan ay kinuha pa ang transcript ng public order, no? So, pinuo nila yung naratibo nila dun sa second filing. Sabi nila matibay ang aming evidence. Ako lamang ay nagtataka bakit ang kinukuha nilang mga witnesses ay yung ano ang tawag dun sa witness ng kalaban? Hostile. Oh, yan. Bakit hostile ang inuuna nila? Kung matibay ang kanilang preba at evidence base, hindi ka kukuha ng hostile. Kukuha ka ayon dun sa kanilang ebidensya. Lumalabas, napakahina ng impeachment charges. At least dun sa Article 4 na ginawa nilang una at itong Article 1 na CIF. Napakahina kasi lahat hostile witnesses. Ngayon, yung kanilang kinumbida na 3 sundalo, hindi nila in-explain kung sino yan 3 yan. Ang aking pakiwari, yan ay ang mga handlers ng operation ni Colonel Lachica. Ang nakakatawa, yung isa na retirido na general, ay hindi nila alam na retirido at hindi nila alam ang address. So ano sila? Witnesses? So, babalik ulit tayo doon. Kung matibay ang kaso ninyo sa impeachment, hindi ka kukuha ng hostile witness. Unahin ko lang muna yung naging desisyon after 19 trial days ng impeachment court sa impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Nakapag-decide na, presiding officer, patungkol sa sub judice. Ito ba'y hinog na ba? Medyo late na? Nahahalata na ba? At kung hindi siya a-action ay talagang makikita may pinapanigan, lalo na yung mga trial by publicity ng mga pahayag po, Prof. Admar, no? Tama yung pagka-release ng kanyang ruling sa dahilang napakalaki ng role niyan kung paano ipapaliwanag before, after an impeachment hearing, and the summation of that. Nahihinog na yan at saka napapanahon. Opo. Yung mga pahayag ba na mga kagaya po nito? Kasi kung imo-monitor talaga natin, tapos kinote din kahapon ni Senator Chis Escudero, halos lahat yon nasa panig ng prosekusyon. Ano ang basa nyo po rito, ma'am? Dahil ba sa walang matibay na ebidensya, kaya dito na lang sila, yung resort nila, dito na lang sa mga pahayag na mga ganito, yung paulit-ulit na unusual, yung lagi nilang ginagamit sa panghuling part ng kanilang pagtatanong, scam, at kung ano-ano pang mga pahayag sa loob at labas ng impeachment court, Prof. Well, tama, Admar, yung sinabi na malaking bagay sa mind conditioning yung ginagawa. Kasi paulit-ulit may mga salita, phrases na paulit-ulit na na-mention. Katulad na lamang sa perception management, napakahalaga ang isaturate mo yung mga different platforms na gusto nilang naratibo, i-simplify mo, no? May isa diyang congressman paulit-ulit na sinasabing may smoking gun na, at saka i-repeat. Bakit rin i-repeat? Kasi para pumasok sa kaisipan ng tao, yung tinatawag na top of mind, na scammer siya. So makikita mo yung intent nila bago ng impeachment court, sinasabi nila kung anong mangyayari. Pagkatapos ng impeachment court, uulitin na naman nila
yung iba't ibang mga ginagamit katulad ng ah, walang official visit, walang sales invoice, fictitious alias recipients, entire cash turned over to Colonel Lachica, yung 125 liquidated in 11 days, head of agency is accountable. Yan paulit-ulit. At dyan sa paulit-ulit na yan, pasimplify ng pasimplify na sinasabi nila guilty siya ng grave threats at may pananagutan siya dahil yung 125 million at saka yung 500 million ay dinisburse hindi according to the requirements. So, dahil sinisimplify at paulit-ulit, kaya nagkaroon ng conclusion na siya ang architect, siya ay scam, siya ang mastermind. Ganon yung kasimple, tinutumbok yung masalimuot na diskusyon sa Joint Circular 2015-1. Opo. Hindi po ba, ma'am, kapag totoo talaga ang mga aligasyon, kahit wala ka mga side comments, kahit hindi mo pa ulit-ulit, pero meron kang ebidensya, tatayo at tatayo ang aligasyon na yan at hindi mo na kailangan mag-resort pa sa ibang mga paulit-ulit na mga term para bigyang bigat. Tama po ba, Prof? Tama yan, Admar. Napakahalaga na ebidensya ang basehan. Pag sinabi mong grave threat, sinong nag-grave threat? Sino yung hinire? At ano ang plano? Meron ba kayong preba? May pangalan ba? May pondo bang binigay? Okay. Pagdating mo nun sa CIF, tatanungin mo, nawawala ba yung pera? Ibinulsa ba yung pera? Ginamit ba na pangundangan lamang walang pagtingin sa joint circular? So, dyan sa lahat ng katanungan na yan, wala ka namang preba o evidence. Kaya yung conclusion na may smoking gun na paulit-ulit ang isang congressman na public prosecutor, nasa prosecution side, na araw-araw sinasabi may smoking gun. Saan ang smoking gun doon? 'Di ba? Kaya lumalabas masyado ang spin, masyado ang propaganda, at ang sinasabi nila ay nare-report sa mainstream media. So kung makikita mo, talagang may paraan na ginagawa para mailabas yung kanilang gustong naratibo na wala namang ebidensya. Opo. Mula pa noong nag-umpisa yung ikalawang artikulo, itong paggamit daw, maling paggamit daw sa pondo ng bayan, lagi nang nababanggit, parang ang end noong istorya is yung paggamit ng pera sa katauhan nila Chika. 'Di ba? Nababanggit na ito mula pa noon. Pero ang ipinagtataka at mismo ang mga senador din, mga senator judge, nagtataka, alam naman natin kung ikaw ay nasa prosecution, maglalatag ka talaga ng mga ebidensya, mga pahayag, para ma-convince mo, hindi lang ang tambay, pati yung mga magde-decide, ang mga senator judge. Pero ang ipinagtataka, bakit tila ayaw ipaharap itong si Colonel Lachica, Raymond Lachica, dyan sa impeachment court. Nagbigay na rin siya ng pahayag ng kahandaan na humarap, pero may mga pahayag like kagaya dito si Joel Chua, baka raw na makagulo pa siya sa kwento, 'di ba? Sabi naman dito ni mas inclined daw siya na hindi patawag sila Chika sa bilang witness sa Duterte trial, si Jervil Luistro ang pinuno ng prosekusyon. Ano po ang basa niyo po rito, Prof?
Alam mo, Admar, ang nakakatawa, nung nagkaroon ng hearing sa House, sinabi nila matibay ang kanilang impeachment charges. No? At yan ay kinuha pa ang transcript ng public order. No? So, pinuo nila yung naratibo nila dun sa second filing. Sabi nila, matibay ang aming evidence. Ako lamang ay nagtataka, bakit ang kinukuha nilang mga witnesses ay yung, ano ang tawag dun sa witness ng kalaban? Hostile. Oh, yan. Bakit hostile ang inuuna nila? Kung matibay ang kanilang preba at evidence-based, hindi ka kukuha ng hostile. Kukuha ka ayon dun sa kanilang ebidensya. Lumalabas, napakahina ng impeachment charges. At least dun sa Article 4 na ginawa nilang una at itong Article 1 na CIF. Napakahina kasi lahat hostile witnesses. Ngayon, yung kanilang kinumbida na 3 sundalo, hindi nila in-explain kung sino yan 3 yan. Ang aking pakiwari, yan ay ang mga handlers ng operation ni Colonel Lachica. Ang nakakatawa, yung isa na retirido na general, ay hindi nila alam na retirido at hindi nila alam ang address. So ano sila? Witnesses? So, babalik ulit tayo doon. Kung matibay ang kaso ninyo sa impeachment, hindi ka kukuha ng hostile witness to prove the points you allege in the impeachment charge. Common sense yun. Kukunin ko, si Madriaga, di ba witness ninyo? Di ba? Yung lahat na present sa House, kukunin ko. Ngayon kukuha ka ng karamihan hostile witnesses at dalawa na tayo. Si Gina Acosta, si Lemuel Ortonio. Tapos yung isang hostile witness nila, si Attorney Lopez, hindi na nila kinuha. So ano ito? Hindi ba ang tawag dyan, fishing expedition? You want you want to prove your cases via the hostile witnesses? Why? Opo. Dahil mahina ang kanilang kaso. Opo. Tsaka ang napapansin din ng ating mga kababayan, sila na yung tinitira itong mga hostile witness. Tapos ang end story, sila chika nandoon. Paano ba? Halimbawa, paano ginastos? Sabi nila na hindi po ako, wala po akong alam doon kasi sila chika yung nagagastos ng confidential. Sinasabi lang na confidential yung nature nito, hindi basta-basta, security na pag-usapan. Yet ayaw nilang ipaharap yung mismong taong yon na yun ang sinasabi ngang nag-implement ng pera at sinabi naman nila ng 2 hostile witness na siya po yung pinagkatiwalaan ng pera. Nag-disburse si Acosta, alam ni Ortonio, alam din ng pangalawang pangulo, nandun kay La Chica. Kung ang tanong is, ginamit ba ito? Bakit ganito, ganyan? Pero ang panay na sinisiraan ngayon, ito pong 2 kawawang mga hostile witness na meron na yatang konklusyon yung ilan sa mga senator judge na may kasalanan ng nagawa prof kahit na hindi pa nga natatapos itong trial na ito at hindi pa nga naririnig yung sa side ng ng depensa, Professor. Ano tama yan, no? Tama yan. Pasasalansan mo ng mga kung ano-ano batikos na palabas tanong ng mga senator judges. Makikita mo na hindi nila fully understood kung ano ang setup
sa OBP. Or talagang ayaw nilang intindihin. Alam mo, ang isang prinsipyo na alam ng lahat ng politiko at lahat ng tungkulan sa gobyerno ay yung prinsipyo ng need to know. Hindi mo lahat sinasabi kung ano lang yung tungkulin, yun lang ang gagawin mo. May Miss Gina Acosta, klarado doon. Ang sabi niya, disbursement, naglalabas ng pera. Nakakatawa nga doon, may nagtanong pa kailan mo nalaman i-cash? Ang sabi niya, kung hindi ko i-cash, paano ko maibibigay? So si Gina Acosta is a perfect response to senator judges who are stupid. Okay? Dahil simple lang ang katungkulan niya. Pero tinatanong siya ng tinatanong ng mga bagay-bagay na wala sa katungkulan niya. Ganon din si Asek Lemuel Ortonio. Oo, Deputy Chief of Staff siya, pero hindi ibig sabihin kung Deputy Chief of Staff ka, alam mo lahat. Diba? So yung prinsipyo ng need to know o compartmentalized decision making, alam yan ng lahat na pumasok sa politika o nagtrabaho sa gobyerno. Kasi sa decision making process, iilan lang talaga ang nag-i-input sa decision maker. May kanya-kanya tayong role. Pag you go beyond that, you are going beyond your pay grade. So hindi ko maintindihan dun sa ibang mga senador na nagko-conclude na ang tatanga, ang bobobo ng mga witness o yung sinasabing loyalist ka kasi. Those are uncalled for remarks coming from senator judges. But they have said that, and to a certain degree, naging maluang si presiding officer. Ngayon, tingnan natin, susunod ba yung mga yan? Kasi kaya hindi nakikita ng taong bayan yung talagang facts at saka law dahil naguguluhan na ng spin at propaganda. So, balik lang ho tayo dun sa ano ba ang sinabi? Ano ang kanyang role? No? At ang isang bagay ko pang gustong i-emphasize, yung joint circular ay isang guideline. Hindi siya batas. Kaya nga ang challenge ko sa mga senador, abay, isa batas niyo yung joint circular nang klumaro ang paggamit sa confidential and intelligence fund. Kasi hanggat hindi yan nagiging batas, subject to interpretation. At wala yung penal clause. So hindi ko maintindihan bakit ganun na lamang ang paghanap nila ng violation sa isang guideline na kailangan lamang sundin para lang makita na liquidate ba ng maayos. Hindi ko sinasabing na liquidate ng maayos. Lumalabas sa presentasyon, may mga problema procedurally. Pero in terms of binulsa ba ang pera? Hindi. May assassin ba? May kontrata ba? Wala. Bakit yung mga witnesses na magpapatibay sana yung konteksto, pat ganon ang desisyon ni Vice Presidente, ayaw nilang tawagin. Una, ililista, Attorney Lopez, biglang babawiin. Si Attorney Lopez ang makapagbibigay ng konteksto sa outburst ni Vice Presidente. Si Colonel La Chica ang makakapagbigay ng evidence. Yung pera ba, binulsa o nakarating? Bakit may alias? At again, I'm warning the senator judges, once you pierce the veil of confidentiality
the whole national security structure will shake. Kasi gawin yung modelo si Vice Presidente na alsin na natin ang alias that goes against the national security tenet on using aliases. So medyo problematic itong pinapasukan ng prosecution.